Marami sa ating mga kababayan ang nasawi o nasira ang kanilang ari-arian dahil sa hagupit ng Bagyong Odette kamakailan lamang. Kumustahin natin ang ginagawang relief operations para sa mga biktima ng Bagyong Odette ng National Secretariat for Social Action or NASA Caritas Philippines, ang humanitarian development at advocacy arm ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas. Kasama natin sa edisyong ito ang National Director ng NASA Caritas Philippines na si Diocese of Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo. Tayo na sa isang malalimang talakayan dito lamang sa loob ng Press Room. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the Press Room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue ng ating bayan kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bansa. Ako po si Romel Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph at syempre kasama ko po rito sa loob ng Press Room ang ating editor na si Felipe Salvosa. Hello Ipe! Magandang araw, Romel, at magandang araw sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga podcast platforms at mga nanonood sa ating lumalagong YouTube channel. Siyempre, hindi mawawala kahit po siya ay nasa isang undisclosed location, siguro nasa Batcave. Joining us via phone touch po ang ating editor-at-large columnist, ang Pulitzer Prize winner na si Manny Mugato. Hello, Mogs! Magandang araw, Romel at Kaipe, at sabahan nyo kami sa isa pang mahalagang talakayan ngayong araw sa The Press Room. Oo, dahil nga nagbabagang issue po ang Bagyong Odette sa atin ngayon at kakaunti pa yung nakukuha nating mga informasyon sa field, sa mga probinsyang tinamaan ng bagyo dahil nga naputol ang mga linya ng komunikasyon. Pero on top of the situation po pagdating sa pagresponde at pagbigay ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo ay ang social arm ng Catholic Church in the Philippines, ang NASA or National Secretariat for Social Action Caritas Philippines. And no better to interview for this, tawagin po natin ang kanilang National Director, ang Bishop po ng Diocese of Kidapawan, Most Reverend Jose Colin Bagaforo. Hello Bishop and welcome inside the Press Room. Thank you very much at ako'y natutuwa sa pagkakataon na ito na maipaalam sa lahat ang mga gawain at mga efforts mula sa Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace, Caritas Philippines. Bishop, kamusta po ang balita sa ground? Ano pong naibabalita po ng ating mga kasamaan sa Caritas Philippines sa mga nasalanta ng Bagyong Odette? Well, you know, nung the day right after na bumagsak yung bagyo dito sa Pilipinas, dito sa atin, ay kaagad-agad nagkaroon kami ng emergency meeting. Pinatawag ko lahat ng ating mga kasamahan sa Caritas Philippines. Karamihan sa kanila ay nagbabakasyon na for Christmas. Nakauwi na sa kanilang mga probinsya as far as Cagayan and Bicol at saka sa Surigao and sa Negros, yung iba naming mga kasamahan. At nagkaroon kami ng Zoom meeting at in-assess namin yung little information na aming nakuha dahil nga putol yung mga communications. Kaya nag-decide kami kaagad-agad nung December 19 ay nag-dispatch na kami ng mga tawag namin rapid assessment team sa areas ng Bohol, Cebu, Palawan, Negros, Surigao, Cagayan, at saka sa Taytay. Nagpadala na rin kami ng mga tao namin doon. Taytay, Palawan. Nandun, they are on the ground now. They are on the grounds now. Right. Ganun pa rin ang problema. Communications, nahihirapan sila. Pamisan-misan, tumatawag sila sa akin kapag meron silang makuhang magandang signal.
At doon ko nakikita, at doon ko nalalaman ang mga situations on the grounds. Pangalawang ginawa namin ay immediately nag-decide kami na magpadala ng cash na ayuda sa lahat ng mga affected diocese. 10 yung mga dioceses na apektado. 10, allocate kami ng almost like 4 million pesos immediately. So simula kahapon, Monday, Tuesday, ngayon, siguro hanggang bukas matatapos na, ay dahan-dahan naming pinapadala yung aming mga ayuda. For example, sa Surigao, nagpadala tayo ng 500,000. Sa Bohol, nagpadala tayo ng 400,000. Sa ibang areas, mga 300,000 ang ating pinadala. Kasi yun lang ang ating pwedeng immediate na mapadala sa kanila. Kasi ang ating mga pangatlo, yung ating mga local diocesan social action centers, sila yung on the top of the situation sa kanilang dioceses. Sila yung nakakaalam kung ano ang kailangan natin at saka immediate pagkain at saka immediate tubig. So binigay namin ng mga pera sa kanila para immediately they can purchase, at they can make available pagkain, tubig, at saka ano pang mga necessary na kailangan ng ating mga kababayang nasalanta ng bagyo. So yun ang ating initial reaction. Ang pang-apat naming ginawa, together with the CBCP President, si Bishop Ambo David, ay nagpalabas kami ng letter of appeal sa lahat ng mga dioceses na magkaroon ng special collections for the typhoon victims. Pangalawa, hiningi rin namin na kung meron silang mga makuha na mga matanggap na mga relief goods in kinds, ay ipunin din nila at directly ipadala sa mga areas na malapit sa kanila. Halimbawa, Diocese of Davao, malapit sa kanilang Surigao. Yun ang una nilang asikasuhin. Halimbawa, yung Diocese of Borongan, malapit sa kanila yung Bohol at Maasim. Doon nila papadala yung kanilang mga tulong. Yun ang aming communication sa lahat ng mga social action centers ng different dioceses. So, pangatlo, yung sa aming letter of appeal, we have asked that all churches, all dioceses would spend a day of prayers either on December 25 or December 26, to remember our beloved brothers and sisters, those that were affected by the typhoon, and most especially yung mga maging biktima, yung mga napakaraming mga namatay, right now we do not know how ang correct figure. Sabi na iba umabot ng 1,000, maring umabot ng 1,000. So ganoon ang ginawa natin, Romel, mga initial response natin sa problema natin tungkol sa bagyong Odette. Bishop, bali doon sa mga nakarating na mga ulat sa inyo, gaano ho kalala ang hagupit ng bagyong Odette? Let's say, kumpara doon sa mga nakaraan na mga bagyo, siguro lagi natin kinukumpara yung mga bagyo kay Yolanda. So ano ho sabi ba? Ni station, nakausap ko si Bishop Niet Kabahog ng Surigao. Kinumusta ko siya at saka inassured ko siya ng assistance mula sa Caritas, at sinabi ko rin sa kanya na we have people going there to assess the situation, but sa aming pag-uusap, sabi niya sa akin, ito ang kanyang statement, sabi niya, yung Odette, to describe it as a super typhoon is an understatement. Ako, ibig sabihin, malakas talaga. Ganon, kalala. At sinabi niya rin, yung initial report na binigay sa kanya ng Air Force tungkol sa Dinagat Island, sabi niya, description niya, parang tinamaan ng atomic bomb. Wow. Ang Dinagat Island. Ganon.
putol lahat ang mga kahoy, sabi niya. Bishop, yung bang mga pinadala nating tulong, no? Sabi niyo may 500,000 sa Surigao. Paano pinapadala yun? Sa mga parishes o sa taong bayan mismo? Hindi, yung pera binigay sa diocese, particularly sa diocesan social action centers, yung mga partners natin na mga local caritases, At sila yung may programa on how to distribute. Una-una sila yung may programa kung ano ang kanilang paggamit ng pera. Bili ba nila ng tubig, bili ba nila ng pagkain, mag-cash assistance ba sila, whatever, we leave it to them, no? I'm sure meron silang mga specific programs na makarating ang tulong sa mga victims natin. Bishop, kasi sa ngayon po ang tingin ko ang pangangailangan din ng mga tao damit, kasi ang wala talaga silang naiwang gamit, pati mga siguro gamit sa kusina na alam ko yung Caritas nangongolekta niyan para ipadala sa mga nangangailangan. Yeah, magiging part yan in the next coming weeks, no? Yan ang ating mga ipaplano, ano yung mga basic needs na dapat nating ma-provide sa kanila. Pero immediate itong pinag-uusapan natin, 2-3 araw pa lamang bago nakalipas, ang pinaka-immediate talaga, tubig at pagkain. Yung kasi ang nawala tubig at saka pagkain. Hindi man tayo pwede mag-provide ng kuryente, although we are exerting efforts, yung ating Manila office ngayon, kung meron bang mga available sa Manila na mga solar-powered na mga portable light or flashlights, para magamit nila sa gabi. Lalong-lalo na mga areas na wala ng kuryente at this time. Pero yung mga sinabi mo, tama, pag damit, gamit sa bahay, yung panglutuan, mga ganon, kutsara, yung we will plan that out. Talagay ko in the coming months or in the coming weeks or months. Alam mo, matagal ito. Itong gagawin nating tulong at saka rehabilitation, matagal ito. Sa ngayon, nasa relief pa lang tayo. Wala pa yung rehabilitation. Mas mahaba yung rehabilitation. Katulad ng nangyari sa Yolanda, took us 3 years, 4 years for rehabilitate yung mga nasirang bahay at buhay. Bishop, tatanong ko lang po kung yung ating masimbahan, wala na po na damage dyan sa Surigao, sa Siargao at sa ibang lugar. Kasi malakas daw po yung bagyo, yung hangin. Baka may maraming nasira simbahan. Wala pang reported na malaking simbahan ang nasira na katulad ng nangyari sa Yolanda o di kaya katulad sa nangyaring lindol noon sa Bohol na mga malalaking simbahan ang tinamaan, nasira. Pero yung mga reports on the ground ng ating mga rapid assessment team, maraming mga nasira, mga kapilya, at saka marami nasira ng mga simbahan, yung hindi naman total wreck, pero maraming damages talaga ang naabot sa Surigao at saka sa Siargao, I'm sure, maraming nasira ng mga simbahan doon. Maaring walang po ng bubong. Oo, sigurado 'yon. And meron ng pinadala si Bishop Jerry Alminasa ng San Carlos, pinadala niya pati yung seminary nila nasira, ang atip nasira. Yung pinadala niya sa akin yung mga chapels na nasa bundok, pinadala niya mga picture sa akin. Talagang totally flat on the ground, So marami. Wala pa tayong complete detailed assessment kung how much damage, kung ilang mga kapilya, ilang mga chapels at mga churches talaga ang severely damaged, konting damage or
total wreck or mga ganon, wala pa. We are still on the process of collecting all those data. Bishop, yung nakita ko sa social media, yung mukhang umapaw ng todo yung Lobok River at parang kalahati nung bago lang na reconstructed na magandang simbahan ng Lobok ay mukhang lumubog. Yes. Actually, let me see. Actually, mga 2 weeks ago o 1 week ago, bago itong lindol, bago tayo nag-umpisa ng Misa de Gallo, December 14, ang turnover nitong Lubok at saka Maribohok. At saka meron pa 3 magagandang simbahan na inayos dahil sa lindol. Took them almost like 5 years to repair it. Nako, kita ko ang picture. Lubog ng tubig. Nako, how much damages ang na-inflicted on them. Hindi pa talaga na-assess natin. Hindi pa natin na-assess. Bishop, may siguro educate din ho natin yung mga listeners natin tungkol sa gawain ng NASA Caritas Philippines. So, ano ho ba ang extent ng operations ng NASA Caritas Filipinas and how is it related to the Caritas Internationalis na pinamunuan ni Cardinal Tagle? Well, unang-una, ang Caritas Internationalis ay samahan ng lahat ng mga social action ministry ng lahat ng mga episcopal conferences. For example, ang Pilipinas is one episcopal conference. Yung Commission on Social Action ng Pilipinas, o di kaya sabihin natin, yung Commission on Social Action ng Australia, o di kaya sabihin natin yung Italia, meron din silang Bishops Commission on Social Action. Lahat yan sila ay membro ng Caritas Internationalis. Kaya ang lahat ng mga Bishops Commission sa lahat ng mga bansa katulad ng Pilipinas, automatically ang tawag is Caritas Pilipinas o Caritas Australia, Caritas Italia. Lahat ito sila membro ng federation na tinatawag na Caritas Internationalis. Kung merong mga halimbawa humanitarian advocacy or problems katulad ng itong nangyari sa atin, Yolanda, lindol, gano'n lahat ng mga caritases, lahat ng mga caritas sa buong mundo nagtutulong-tulungan. Nagbibigay ng sharing of resources at kung sino merong need ay yun ang tutugunan na tulong. So malaki ang tulong na tanggap natin mula sa maraming mga membro ng Caritas Internationalis Federation nung tayo ay binisita ng Yolanda, nung tayo ay nagkaroon ng maraming lindol, at saka yung nagkaroon ng Typhoon Ulysses at saka Typhoon Rolly. Malaking tulong ang natanggap natin mula sa Caritas Internationalis. So Bishop, kay Typhoon Odette, makaka-expect tayo ng tulong galing sa mga ibang Caritas sa ibang bansa. At yes. Sila sa rehab. Yes. Yan ang reason kung bakit meron tayong ginagawang assessment ng damage. Bubuuin natin to lahat for the information of everybody. Ang Caritas Pilipinas, yung office namin, will come up with a proposal for funding, kung saan sabi nga namin matagal ito, so dapat mahaba ang programa ang ating i-implement. Katulad ng Yolanda, took us 3 years, 4 years na meron tayong rehabilitation program funded or sa tulong ng Caritas Internationalis. At ang tulong na yun ay nanggaling sa iba't ibang mga bansa na membro nitong Caritas Internationalis.
Bishop, iba pa ho yung Catholic Relief Agency na tumutulong din sa mga CRS. Oh, kuan naman 'yon, Amerika naman 'yon. Yung Amerika naman, iba kasi yung kanilang sistema doon. It's a Catholic Relief Services, spearheaded by the Conference of the US Catholic Bishops, pero may component ng partnership with the government. If I may say so, malaking pundo nila are coming from the federal budget. Yung outreach program ng US government to mga developing countries. Okay. So tayo po ba makakaasa din ng tulong dyan sa Catholic Relief Services? Yes. In fact, sa lahat ng mga disasters at saka problema natin, nandyan yung CRS. Malaki ang naging tulong palagi ng CRS. Hindi lamang sa pag merong mga sakuna, pero sa Human Development Program, nandyan palagi yung CRS. Marami tayong projects sa CRS. Ako, personally, I can say dito sa Kidapawan, nung dinalaw tayo ng malakas na lindol dito, ay naging partner din namin ng CRS sa rehabilitation. Lalong-lalo na yung immediate rehabilitation, papatayo ng mga shelters, at saka yung basic needs, yung hygiene, need nila, hygiene, damit, at saka mga basic, alam mo, sinabi nyo kanina, gamit sa kusina at gamit sa bahay. Bishop, mabalikan ko lang saglit yung kwento nyo na appeal na pinalabas na ni Bishop David at sa inyo po. Meron na po bang mga initial na mga nag-respond dun sa inyong appeal? Yes. Halos lahat. In fact, ang aming appeal is only December 25 and 26 ang special collection. Pero ang feedbacks na aming natanggap, simula pa kahapon nung natanggap nila itong aming pastoral appeal, letter of appeal, kagad-agad sa lahat ng mga misa de Gallo simula pa kahapon, ngayon, nag-second collections na sila dito sa Diocese of Kidapawan. Nag-umpisa na rin kami starting today. Hindi na namin inantay yung 25 at saka 26. Nag-umpisa na kami ng second collection. At halos lahat ng mga dioceses ay nag-respond na dito. Good. Wala pa kaming natanggap na actually remittances ng mga collections nila. Hindi pa namin natatanggap ngayon. They reported na kagad. Nag-iipon pa yata sila. Pero yung iba, halimbawa, alam ko, Archdiocese of Palo, nagpadala na ng, a big amount of cash assistance sa Diocese of Maasim. Yung Borongan, nagpadala na rin ng pera. Yung Davao, nagpadala na ng pera sa Bohol. So marami yung direct to the affected dioceses. From diocese to diocese, nagtutulong-tulungan na yan. Lalo na pag magkaibigan yung mga obispo. Madaling magbigay kagad ng tulong yan. Ina-advance kagad ng diocese habang ginagawa pa yung second special collections. Ina-advance na ng diocese sa mga kakilala nila at malapit na dioceses na affected nitong Typhoon Odette. Bishop, paano ho kung mayroong gustong magpadala direkta ng tulong sa NASA Caritas Pilipinas? Meron ho bang mga mga electronic means na magpadala ng donasyon, halimbawa GCash o sa mga banking apps? Yes, at saka karamihan bank deposits, karamihan. In fact, yung aming binigay, pero may GCash din. GCash. Halimbawa, kasama yan dito sa pastoral letter of appeal namin. Yung bank account at saka yung GCash number. Andyan yun. Sa mga listeners po natin at viewers, we will flash sa screen po natin mamaya
sa end ng ating QR episode code. yung mga details para po QR code or yung mga account numbers na pwede nyong maipadala yung mga donation nyo. Kasi Bishop, meron din po kami mga OFWs na mga tagapakinig at viewers ng aming podcast. So we will share all that info po sa inyo later on. Boss Manny, may tanong ka? Tanong ko lang kasi si Pope Francis pala nanawagan na rin ng tulong sa ating mga binagyo. Mm-hmm. Sana po mas maraming tumulong pa. Oo, palagay ko. Just to let you know, nung panahon ng Yolanda, yung Episcopal Conference ng United States of America, nagpadala ng sizable amount of money directly to the Archdiocese of Palo at that time, Right. So pwede yan. I'm sure, I'm very hopeful maraming tutulong sa atin. Bishop, may tanong ako sa inyo. Minsan yung talagang mga deadliest tragedies natin nangyayari around Christmas time. Kung natatandaan ninyo nung taong 2004 yata to sa Real, Nacar, Quezon, nagkaroon ng matinding landslide noon, daan ang namatay. Sa yung Leyte, St. Bernard, libo yata ang namatay doon. Around Christmas time din yun, Bishop. Bilang pinuno ng inyong Christian community, ano hong sinasabi ninyo sa mga Kristiyano na nag-expect tayo ng masayang Pasko pero minsan dumarating yung mga ganitong mga trahedya. Ano ho bang pahiwatig sa atin ng Diyos sa mga ganitong pangyayari? Well, unang-una, I would not like to connect itong ating mga natural disasters. Sabi na nga, Bishop, pinarusahan ba tayo ng Diyos? I mean, that's not true. Instead, itong mga natural disasters at saka itong mga calamities is more of throwing our fingers to ourselves. Ano bang ginawa natin sa kalikasan? Paano ba natin inaalagaan ang kalikasan? Paano ba natin how do we treat Mother Nature? Lahat naman ito is baka yun ang malaking pagkakamali natin. Pangalawa, sabi nga nila dalawang bagay daw ang nangyayari sa mundo na Diyos lang ang nakakalam, Romel. Hindi natin malaman. Una-una, bagyo. Ang weather. Very difficult to predict, very difficult to understand ang weather, yung takbo ng panahon. Tawag nila diyan the ways of the wind. Mahirap daw. Diyos lang daw nakakalam doon . Alam mo pangalawa, Romel at saka Epe, anong pangalawa? The ways of the heart, tibok ng puso. Hindi daw natin mapredict . Paano nga naman yung tibok ng puso ni Romel sa kanyang mahal sa buhay? Never predicted yan. Bakit gano'n? Bakit yun ang pinili niya? Diyos lang daw nakakaalam nun, Epe. Oo. Pero higit sa lahat, ang palagi kong sinasabi hanggang ngayon, huwag tayong mawala ng pag-asa sa buhay. No retreat, no surrender tayo sa ating pananampalataya at sa ating buhay. Importante, nakakapit tayo sa Diyos, mahal tayo ng Diyos, at merong umagang darating para sa ating lahat. Bishop, ano po yung inyong huling panawagan para sa mga nakikinig at mga nanonood sa ating podcast in behalf of those affected by Typhoon Odette? Well, unang-una sa lahat ng mga nakikinig sa atin all over the world, at dito sa Pilipinas, yung ating appeal for help, tulungan po natin yung ating mga kababayan. Marami sa kanila ay naghihirap because of this typhoon. Yung panawagan po natin palagi is kapwa ko, pananagutan ko. It's a Christian duty on our part. It's a call of our faith. Tulungan po natin yung mga nangangailangan ng tulong, yung ating mga kapwa.
either in cash. Mas madali kung cash. Kami na po ang bahala kung ano ang mga i-provide namin. Mas madali yung mag-facilitate tayo. Pangalawang panawagan, lalong-lalo na sa ating mga apektadong mga kababayan itong bagyo. Again, I would like to say, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Mahal tayo ng Diyos. Kahit ano man ang mangyari sa atin, isipin natin, mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kapit lang po tayo sa Kanya. Kapit lang po tayo. If I may say so, no retreat, no surrender tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa Diyos. Amen. Bishop, ibig sabihin na to, magdadasal tayo sa Diyos, pero hindi naman ibig sabihin na nagdadasal ho tayo sa mga pare, gaya ng sinabi. Naku, maling theology yun. Ope, mali talaga yun. Baliktad na isip yung dasal tayo sa Diyos. At yung mga pare, katulad namin, we facilitate, at saka at the same time, we assist. At higit sa lahat, kami rin mismo ay nagdadasal para sa ating at sa buong bayan. Kami nagdadasal din para sa kanila. Pero, Bishop, kailangan din namin kung ipagdasal kayo. Kasi lahat tayo wala nang dasal. Dapat ipagdasal natin bawat. I mean, tama, I need your prayers. Right. And I can say so myself kasi I personally knew Bishop Colin when he was still director of the Immaculate Conception Cathedral in Cotabato way back 1991 nung nag-aaral ako. Yes. It was always welcoming presence yan si Bishop Kapag nakikita niya kami, welcome kagad yan sa may cathedral. And yung ganda rin ng nagawa niya ron. And I know personally by heart that he's a very good pastor and a very warm and kind and helpful priest. And lalo na ngayon, we saw it when yun nga, nung tumama yung lindol sa Kidapawan, and I think it's really appointed by God na mag-lead siya ng Caritas Pilipinas. And you can be assured of our prayers and support too, Bishop, kasi hindi lang ng diocese mo ang iyong tinutulungan, especially ang country natin ay crisis-prone, disaster-prone. Yung NASA will always be there to help those in need, Katoliko man o hindi. And I know you're always there to lead your people to respond in behalf of the Catholic Church to those affected by any tragedy whatsoever. So you can be assured of our prayers and also the support of Press1.ph. Kung meron po kayong mga announcements or any important information that you want the public to know, you can always approach us and we will be there to help you. Salamat po. Thank you very much. Thank you very much. Salamat po, Bishop. Salamat po. At hopefully po we can invite you again to another episode po ng aming podcast. Bye-bye. Bye-bye. I have to go. Thank you very much, Romel. Thank you very much, Ipe, Manny. Thank you very much. Salamat. And God always be on your side. God bless you. Thank you po. Salamat po. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagtutok dito sa amin sa Press Room. Hanggang sa muli po, ako po, si Romel Lopez, kasama ni Ipe Salvosa at Manny Mugato sa susunod na edisyon po muli ng Press 1, The Press Room. Ingat po. God bless you.